Umaga Pilipinas, mula Lunes hanggang Biyernes. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga
balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Mga Pilipinas ang oras. 10:36 ng gabi. Ito ay rated STG. Showbiz Talk Ganern. Makiride na sa mga showbiz balita na tumetrending. Mga pinag-uusapang nagva-viral. Makiride na sa riding in tandem ng dalawang otoridad ng mga chika. Morley Alinio at Gorgie Rula. Showbiz Talk Ganern. Bago pa nila i-post, pag-uusapan na rito. Kinig na sa Showbiz Talk Ganern. DZRH Makibalita, Makichika, kay Tita Molly at Tita Gorgie. Yes! Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo pinakatutok nanonood, nakikinig dito sa nag-iisang programang Mahal Mo, Mahal Ko, Mahal ng Buong Mundo. At ito ay ang Showbiz Talk Ganern. Ako po si Morley Alinio para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maya-maya ng konti makakasama natin si Gorgie Rula. But in the meantime, syempre pa meron tayong kakakwentuhan. Ayan, napakagandang dalaga. Ayan. Siyempre pa, nariyan, tatawagin na natin. Wala pa ba si Gorgie Rula? Sigurado. Nariyan na, of course. Gorgie, hello! Yes, magandang gabi Pilipinas, magandang gabi Tita Molly. Meron tayong special guest ngayong gabi, di ba? Yes! Tayo. Yes naman. Ito yung pinangangarap kong ganda. Sana naging ganda ko rin. Talaga? Talaga lang. Pangarap ko yan. Pangarap ko yan, no? Hindi na tayo magpatumpik-tumpik pa. Tawagin na natin ang ating guest ngayon. Please welcome. Yes. Yes, Miss Meg Imperial. Miss Meg Imperial. Hello, Meg. O, di ba? Yes. Hi po. Hello po sa inyo. O, di ba? Ang ganda. Good evening po. Yes, magandang gabi. Yung pelikula mo, A Business Guide to Moving On, parang ano, no? Parang Etiquette of a Mistress din, mga tipong ganun. Ano to, pelikula o Parang mga series? ganun. Ano ba to? Oo. Parang po siya, yung mga vertical series po now, na length ng movie din, pero kinot po siya into okay. small episodes. Okay. Oo. So, Mistress Guide to... drama siya. Ato, Mistress Guide to Moving On. Moving Ayan. on. Yes Yan. po. Sino-sino yung mga kasama mo dyan, Meg? Makakasama ko po dito si Guji Lorenzana, si Mayton Eugenio po, si Sara Lactamana, and Jean Kylie. Meg, anong klaseng And this is directed by anong klaseng Easy. pelikula to? Anong klaseng pelikula to? Pelikula ba to? Series? Series po, mini-series, halos yung ano niya. Okay. Yes po. So, it's a story po of Pia. Isa siyang love and beauty guru, and she wants a mistress. So, eto po yung like story niya kung saan tatry niya to like live a new life or hahatakin ba ulit siya ng fate niya into being a mistress or ano siya. It's more of not a fair po eh. The focus of the story is more of women empowerment. So, siguro yun yung may iba niya. Pero ano to? Mga mistress ang mga ano dito, ang mga bida. But, yes po. Opo.
Ayan. nakabit, di ba? Oo. So parang, di ba, ano ka dito? Parang, meron ka bang familiar na storya o parang may kakilala ka ba na parang pwede nakarelate o ikaw ba mismo nakarelate ka rin dito sa series na ito? Wala po kung ka-relate sa story na to. Pero, siguro, parang, ang maganda lang po, ang parang ka-relate po sa story niya is she's really trying to be someone na maayos yung buhay niya, mas tinatry niyang lumayo sa whatever temptation or yung pagkakamali niya, tinatama niya. May question ko lang, kasi alam naman natin walang babaeng gusto maging mistress. Pero nagkakaroon ng mistress dahil sa mga pangyayari na parang kapit sa patalim. Most of the time, gano'n nangyari. What if, kung ikaw Pero Tita Morley, sandali lang Tita Morley, meron ding ibang naging mistress. Mahal talaga nila yung lalaki. Oo nga, mahal nila sa lalaki. Later on lang nila nalaman na may asawa pala. Di ba may mga ganun ding mga incident, hindi na sa kailangan lang. Okay, ang question ko sa iyo ay, Meg, ay eto. Pag dumating ba sa sandali na nalaman mo yung boyfriend mo ay may asawa pala, or ikaw ay nangailangan ng higit na mas maraming pera o whatsoever, handa ka bang magpaka-mistress? Mahal mo. Parang pag niisip ko, parang ngayon kahit sa future, parang hindi ko po maisip na magawa. Kasi medyo po yung sa konsensya ko at saka yung sa sarili ko, parang hindi ko matanggap na parang option. Totoo naman. Kasi on the terms naman po ng like, sinasabi niya na, what if like kailangan na talaga? Like, kaya ko pa naman magtrabaho. Tama naman. Pero, what if, halimbawa, Meg, minahal mo na yung lalaki. Sobrang minahal mo na siya. Bigay na bigay ka na lahat sa kanya. Lately mo lang nalaman na may asawa siya. Halimbawa lang. Ano ang gagawin mo? Makikipaghiwalay ka sa kanya? Isasacrifice mo yung pagmamahal mo sa kanya? What? Nako, ako po very open ako sa ganyan na kung kahit no matter how much I love the person po, if malaman ko na ganon, I will leave po kasi like I need parang self-respect ko na po ba yan sa sarili ko. Like pag nalaman ko na yun, iwas na lang ako kasi parang okay, huwag na nating idiin pa yung mali na gawa. Just leave and then move on. Ayan, dahil dyan, Meg, papalakpakan kita. Na-experience mo ba na ma-in love sa later na nalaman mo may asawa pala? Nangyari ba sa'yo yun? Parang hindi mo naman po nangyayari. Baka siguro nung mga bata-bata po ako, baka muntikan na parang muntikan ng ma-fall tapos nalaman mo na, oops, wait, in a relationship or something pala siya. Ganun. So, at least magaling po ako sa mga ganun. Ayun. Okay. Research. Gustong-gusto kitang palakpakan kasi gusto kong marinig sa mga kabataan yung tulad ng sinasabi mong iwas, ayaw na maging kabit dahil maraming masisirang tahanan. At mas maligaya ako at masaya ako doon sa mga binibitibo mong salita. Meg, Tita Molly, may last question lang ako kay Meg. Sige, bago siya mag-promote. Marami kayong mga stars, marami kayong mga artista sa Viva at marami rin mga platforms na pwede niyong paggagamitan. May mga artista na sa Viva Max, may mga artista sa Viva One, may artista sa Viva Films, ganyan. Meron pa kayong vertical drama. Sa dami ninyo, hindi ba kayo nakaka-experience na parang ang iba ay parang na isasantabi, parang hindi sila nabibigyan ng ibang project, parang napapabayaan yung iba. Sa iyo ba, parang na-experience mo rin yan ba yan? Or happy ka ba kahit marami kayong artista sa Viva ay nabibigyan naman kayo lahat ng patas ng mga projects? Sa ganyan pong yung to answer your question po, hindi naman po talaga may iwasan. Sa industriya na po natin, alam naman po natin na kapag sunod-sunod yung proyekto mo, sunod-sunod din talaga. And may mga times or may mga season po talaga, napapahinga ka talaga. So,
talagang kailangan mo lang, if nandyan po yung trabaho sa'yo, go ka lang ng go hanggang sa ano, kasi hindi talaga po may iwasan yun. So, kailangan po talaga iba ka ng, like, habang wala kang ginagawa. Kunyari, meron kang ibang ginagawa na pagtutunan or another source of income mo that para hindi ka po nakatenga at naghihintay lang, so that, you know, pero babalik at babalik naman din po yan kung talagang maayos naman yung pakikisama mo sa lahat. Pero, Ayun. Meg, pansin ko lang, matagal ka na. Alam ko kasi Meg, Tita Molly, si Meg nag-YouTube pa yan eh. Nag-YouTube ka, di ba? At okay naman yung mo sa YouTube. Pero Gorgie, Diba? napansin ko lang kay Meg, matagal na rin naman siya sa showbiz, di ba? Dekada na rin naman kung bibilangin. Pero Meg, question ko lang, ano yung sikreto mo? Bakit yung itsura mo, yung katawan mo, hindi siya nagbago mula sa simula hanggang ngayon? Oo nga. Oo. Parang Sabi ni Magic Kalinga, parang bagong gising daw. Hindi, kasi kanina, ang ganda pa rin, sabi gano'n. pinagmasdag kita ngayon, kanina pinagmamasdag kita. Si Meg ba talaga to? Ito ba si Meg na nai-interview ko? Ang question ko lang ay, Meg, Bago, no? anong meron sa Meg Imperial? Bakit hindi ka nagbago? Ganyan ka pa rin mula noon hanggang ngayon. nako, siguro po, inaalagaan ko lang po talaga yung sarili ko kasi sabi ko nga po sa industry na to kailangan like lagi kang maayos, tapos health po, yun po yung priority ko. So nagdaan din naman po ako sa mga years na parang feeling ko na haggard ako, feeling ko ang dami kong hindi na ganun yung itsura ko. So nirelearn ko lang po talaga how to love myself, how to take care of myself, and then alagaan lang po talaga kung Ayun. Kumusta ang love life? Okay. happy naman. After Sabi those... nga daw ang ganda sabi ni Kokoy Buntaan. Ang daming nagko-comment dito na iba pa rin talaga, maganda pa rin si Meg. Oo nga. Original Vice Rodriguez naman gusto daw niya maging Original Vice Rodriguez naman daw Tita Molly gusto daw niya maging mistress. Sino naman magkaka-interest sa'yo na gawin kang mistress, OG? Ayan. Oo. Okay. Kailan na ito? Itong business guide to moving on? Kailan na ito? At saan ito mapapanood? Sa vertical lang ba? Sa phone lang siya mapapanood? Saan yung app na ito? They can download po yung app ng Viva Movie Box. And mapapanood na po to, streaming na po starting on January 12. This is directed by Direk Kitty Ferrer. Makakisama ko po dito sila Luigi Lorenzana, si Mayton Eugenio, Zara Samana, and Jean Kyle. Ayun. Yes, okay. Thank you so much, Meg. Maraming Thank you po for allowing us to promote here. Thank you so much. Maraming Yes, salamat. enjoy. Okay. Ay! Yes, Gorgie. Bago tayo kapusin sa oras. Siyempre, maglalaba muna ako at maghuhugas ka ng pinggan. Guhugas din ako ng plato. Yes, kaya nga ipalaya sa ating mga misis. Mas masarap sa tenga ang tulog na malinis na hugasin. Yung kapag kinuskus ng daliri, alam mo, walang bahid kasi yung tunog. Yan ang heavy-duty linis ng Smart Dishwashing Paste. Smart Dishwashing Paste, may double tanggalin formula, kaya sebo, tanggal bacteria pa. Iyan ang Smart Dishwashing Paste, plato, kaldero, plastic linis, fantastic. Smart Dishwashing Paste, a product of ACS Manufacturing Corporation. Gorgie po ito, proud user of Smart Dishwashing Paste. Oras na, dakdak ka na, kumpulan na, magbanding na. Oras na, rambulan na, chismisa na, chismisa na. Chismisa na, rambulan na. Una ba ang kwento? Mainit-init at bagong-bago. Yes, Mami! Laundry day na ba? Sa tao. Punot-no ka na naman ba sa makapit, madikit at malupit naman siya? All you need is pride naman.
At syempre pa, bakit pahirapan ang self kung sa Pride Easy and Worry-Free ang laundry? Sa Triple Stain Away Formula, tanggal ang mga matitinding mancha. Based on taste, chocolate, mud, and sebum on cotton. Gawa ng ACS to naman, di ba? Siyempre pa, wait lang. Hello, Tess Perez, Isabel Guerrero, hello. At syempre pa, beautiful teeth and magical smiles ba ang gusto nyo? Yan, ganito. Yan. Lahat mamamangha sa ganda ng iyong ngipin, pagkaputi-puti kumigisla. Pwes, punta kayo sa Swiss Dental Clinic na matatagpuan sa number 313 Ledesma Building, Jordan Street, Multinational Village, Paranaque, at hanapin ang maganda at kaakit-akit na si Doktora Annalisa Boras Ansa. Ay, 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 ay! Diba, Tita Molly, dumaan ka ba sa story conference ng The Kingdom, Makabilang Mundo? Nandun nga si Derek Ramsey. Hindi ako nakadaan pero alam ko yung kasi mas inuna ko dahil invited ako dito sa press con ng My Husband is Mafia Boss. Ayan. Ayan, hindi ko mabuksan. Okay, so ano naman ito? Ano naman ito itong to? Ayan, tinitext ko si... Oo, kasi kanina, tinitext ko si, nabigyan niya ako ng mga, kung sino-sino yung mga bida dyan. Pero mukhang hindi niya naibigay agad sa akin. Doon Kaya, si Piolo Pascual. Doon si Piolo Pascual, si Christine Reyes, sino pa nga ito? Nakalimutan ko na tuloy. Nandun pa sa pinost ni Derek Ramsey. Pero ito naman yung ipinakikita sa naman sa screen. Ito yung My Husband is a Mafia Boss na kung saan nariyan ang anak nitong si Anjo Iliana. Oo, na si Jimmy Iliana na isa na rin ngayon sa mga artista ng Showbiz Landia. Well, pakinggan natin ng Viva. Pakinggan natin yung pahayag nitong si Jimmy Iliana kaugnay sa nasasangkutan ng kanyang tatay na si Anjo Iliana. Go, go, go. Medyo controversial ang dali mo before the year end. Paano mo yun hinahandle? Yung gano'n? Okay, well, yung tatay ko kasi, at the end of the day, is my siyempre may trabaho siya. At sa bahay, tatay ko talaga siya. So, nakikita mo talaga yung pinagdadaanan niya. At ano naman, pasensya po sa lahat may nagagawa siyang mali. At maiintindihan ko naman na gano'n talaga. Pero, wala, tatay ko siya, mahal ko siya eh. Kaya, kailangan ko na lang, intindihan na gano'n siya, bigyan siya ng advice, kasi syempre, mga kaibigan niya din yung nag-uusapan niya, kaya medyo nakontrolado na rin niya. Kaya kahit anong maligawin ng tatay ko, kaya kung matutong pagbigyan siya. Kasi syempre, siya yung tumara sa akin. I wouldn't be here without him. So, anong advice ang bigay mo sa kanya? Well, honestly, parang magkapatid niya kami. Ganun yung relationship namin. Parang kami mag-best friend. Yung sasabi ko lang sa kanya na, alam mo, minsan kasi sa buhay, kailangan yung private. Diba? Like, syempre, artista tayo, work in the spotlight, but some things need to in the private. Diba? Like, hindi naman lahat kailangan sabihin sa media na, uy, ganito ako, ganyan ako. Let's just keep it show. That's what I do. Kanyan Gorgie, sinabi nitong si Jimmy na ano man ang mangyari, tatay niya yan, mahal niya ang tatay niya, nasasaktan siya sa mga naririnig niya kung ano-ano, pero sobrang malaki ang respeto at pagmamahal niya sa kanyang tatay. Ayan. Pero Tita Molly, saan siya talaga nakastay sa mother niya o sa kay Anjo? Ay, hindi ko na naitanong, Gorgie, dahil tumakbo na ako. Pwedeng tanong mo yun?
Tumakbo na ako rito papunta sa office at nagmamadali na ako. Anyway, Gorgie, nangako ako sa ating mga kaibigan. Pwedeng bumalik ka. Yun na. Oh. Nangako ako sa mga friendship natin na ipakikita ko yung birthday ng aking kaibigan na si Silvia Santilla Rodriguez. Ipakita nga natin yung konti. Ayan. Okay. Yan yung napakasaya na kwento. Ayan. Lagyan natin ng sound para makita natin. Ayan. Napakasaya na talaga. Saan ito ginanap? Ay, sa bahay ng aming kaibigan na si Alicia Manuel Cabasan. Ayan, at napakabongga. Sino mag-aakala na dating taga-Tondo yan, na dating... Sino yung naka-pink, parang parang halay tignan? Sino yung pink na yung malayo? Parang plasuka? Ayan. Gorgie, sa totoo lang, ang kahirapan talaga hindi sagwil para sa pagyaman, ano? Dahil yung kaibigan ko na yan, si Manuel Cabasan, laging yung pamilya niya, lagi siya nang nangungutang, naghihirap sa Tondo. Nung kami ay nag-aaral pa sa Perfecto High School, alam mo na hindi siya naka-attend sa graduation namin kasi that time, pinalaya sila sa bahay nila. Ang lungkot ng buhay niya, pero ngayon makikita mo yung bahay niya. Napakaganda, napakaayos. And congratulations nga pala sa pagkakaroon ng asawa niyang napakabuti na si Edwin, si Edwin Cabasan. Bakit, Tita Molly, bakit sila yumaman? Kasi mayaman yung asawa niya. So yun, kaluka ka. So yun ang sikreto. Kung mahirap ka, mag-asawa ka ng mayaman. Mag-asawa ka ng mayaman. Ganun. Ayan, nakapag-asawa siya ng mayaman. Kaya ayan ngayon, mayaman na si Alice Manuel Cabasan. Na dyan kami, grupo namin yan, Gorgie. Mga senior citizen na kami dyan. Kaya ganyan lang ang aming galawan. And again, happy birthday, Silvia. And thank you so much, Alice Manuel Cabasan. At syempre pa, si Betria Tioyo. Kasama iba pa naming kaibigan na si Rebecca Viñosa Madrid. Ayan, nandiyan din. Si Noel Dangla. Ang ganda ng mga halaman, yung yabog ng mga halaman. Ay, ang ganda sa loob niyan, Gorgie. Napakaganda sa loob niyan. Kaya, ang saya-saya namin. Saan ba yan para mapuntahan ko? Sa Antipolo. Sunrise ba yun? Parang gano'n. Okay. Nila. Napakaganda. Okay. Ayan. Andiyan din si Bina Biniopa, Melanie Parimbarit. Andiyan din si Ruth Jo Fernandez. Ayan ang ating mga kaibigan. At ang iba pa. Tapos, bakit kayo nakapalit ng steps? Ganun lang ang ganun lagi. Parang may diferensya yung camera. Ganun lang alam ninyo na steps. Oo, yan lang ang sinayaw namin. Anyway. Hello muna, of course, kay Tito Bernard Cheres, Leo Habares, Robel T. Libby, Rina Alcantara Meli, of course, napakayaman na rin. Jennifer Vice Rodriguez, Menj Carinas, Tita Becky Villanueva Tenzuka, and Melvin Ogbami. Yes, Judy Manuel, Marilu de Guzman, of course, si Coco Buncan, Lynn Figueroa, and Flor Fernandez, si Noc Fid, hello, at Carl Sarabia and Marites Bernados. Hello sa inyo dyan. And si Kuya John Gamed, Cocoy Buncan, Figueroa, and si Ma'am Sherry Ramirez, of course. Ayan. At syempre pa yung mga nanay natin, si Mami Sherry Ramirez, and of course, ang anak niyang si Joyce Ramirez. Maiji Karingal. Ay, Mami Maiji Karingal. Mami Norma Karingal. At syempre pa ang pambansang nanay na si Nanay Linda Asonza. Yes, si Arnold Rilampago ng Love Radio Kalibo naman ay nakikinig din sa atin. Magandang gabi siya dyan sa Kalibo. Okay, magdadasal na ba tayo? Teka muna, ipaalala ko lang sa ating mga deboto ng Black Nazareth o ng Nazareth. Itim na Nazareth. Ay, nakapunta ka na ba sa Pahalik? Oo, tapos sa Pahalik at lumakad na ang naturang prosesyon pabalik sa Quiapo, Manila. Ayan. Ako po ay nananawagan na sa... Ay, may petition. Di ba bukas pa yung translasyon? Ngayon na yata inilakad. Tama ba ako? Ngayon na? Bukas pa inilakad. Inaayos pa lang. Alas 4 pa lang.
Alas 4. Mamayang alas 4 pa pala ilalakad. Ang akin lang sana po sa mga kababayan natin, wag po kayong magbabasag ng bote. Kasi kawawa naman po yung mga nakapak. Ako po, marami pa ako Oo, di matibo yun. Matitibo. Wag po kayong magbasag. Kung nag-iinuman kayo, kasi iba nag-iinuman habang nagtatranslasyon. Wag naman po kayo sana. Oo, ang iba doon nakayapak lang. Nakayapak lang. Ang daming ang daming nabububog. Please po, wag naman po sana. Wag po naman sana tayong magbalyahan na magbalyahan. Dasal lang po tayo, dasal. Okay, Gorgie, wala na tayong oras. Papaalam na tayo pansamantala. Pero bago tayo magpaalam, syempre ay atin pong dasalin ang atin pong gabi-gabing ipinagdarasal ngayon. At ito ay ang panalangin para sa kasaganahan. Sa saliw ng awiting Panginoon, patawad po ni JB Pascual. Ito'y dalangin Tita Molly para sa kapayapaan sa Pilipinas. Kapangyarihang Diyos, sa inyong habag at awa, patawarin niyo po ang aming mga sala at ang kasalanan ng aming lipi. Kalugdan niyo po kami sa aming pagsamo para sa aming bansang Pilipinas. Biyayaan niyo po kami sa aming mga pinuno ng karunungan, integridad, tapatan at katwiran. At kalingain niyo po ang aming pamilya at ingatan ang aming mga anak. O Panginoon, tulungan niyo po kaming maging matuwid na mamamayan na namumuhay ng mapayapa, matapat at may tunay na malasakit, pagtanggap at pagpapatawad. Protektahan niyo po ang aming bayan sa anumang banta ng pananakop, ng dayuhan at nakakawasak ng impluensya at ipagtanggol kami sa anumang uri ng paglabag sa batas, terorismo at digmaan. Pagkalooban niyo po kami ng aming bansa ng kapayapaan, pagkakaisa at kasaganahan at hayaang maganap ang tunay na pagbabago sa aming bayan upang kami ay maging iyong liwanag sa Asya at sa mundo. Amen. Ang magulang minamahal, respeto, ginagalang, hindi binabastos, hindi ikinahiya, hindi ipinahiya. Tandaan po natin sa 10 utos ng Diyos, isa lamang po ang may reward diyan, ang magmahal na magulang. Huwag natin murahin, huwag natin saktan, huwag natin ipanalangin mamatay na sana ang ating mga magulang dahil sa bawat masasakit na salitang ibinabato natin sa kanila ay naghahatid sa kanila sa maagang depresyon, anxiety na nagtutungo sa kamatayan. At sa mga kabataan na mga kababaihan na nagdadalang tao na may problema, huwag niyo po yan ipa-abort o ipalaglag. Dalang sanggol na nasa sinapupunan niyo ay dakilang regalo ng Diyos. Hindi itinatapon, hindi pinaanod sa kanal, hindi sinasabi, hindi ipinabibigay at lalong hindi ipinabibigay. Maraming salamat po. Pero batiin ko muna ang anak ni Carmela, Yanggaw Gela, na si Mark Poblete na nanonood daw sa atin. Maraming salamat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Morley Alinio. Ako po si Gorgie Rula. Para sa DCRH. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Sumaatin ang presensya ng Panginoong Hesus na buhay. Gumawa po tayo ng kabutihan sa kapwa. Babu. Sa puso kong di marunong Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat.